Nakakita ka na ba ng isang isda na binabalot ang sarili ng sipon bago matulog? O isang fungus na ginagawang zombie ang mga langgam? May mga buhaya rin na inaayahan ng mga ibon na maupo sa kanilang bibig at mga penguin na nagnanakaw ng maliliit na bato para manligaw. Sa video na ito, pag-uusapan natin kung bakit inahayaan ng isang uwak na pasukin sila ng mga langgam. Bakit ang ilang insekto ay sumasayaw pa mismo sa harap ng kanilang biktima? At bakit ang mga snowy monkey ay naliligo sa mainit na bukal na para bang retiradong turista? Mula sa mga pugitan na binabato ng kabibi ang isa't isa hanggang sa mga daga na kumakanta ng mala-opera gamit ang ultrasonic na tunog, mas kakaiba pa ang mundo ng hayop kaysa sa mga science fiction. At maghintay ka pa dahil makikita mo rin ang mga litap-tap na sabay-sabay nagliliwanag na parang palabas sa gabi. Pero bago natin simulan ang listahan ng mga kakaibang pag-uugali ng mga hayop, kung bago ka pa lamang sa aming channel, mag-subscribe ka na para naman lagi kang updated sa mga ganitong uri ng video. Kaya naman kung handa ka na, simulan na natin. Number 15. Why do crows let ants attack them? Ang mga uwak ay hindi lang basta matatalino, mahilig din sila magpa-spa treatment. Humihiga sila sa pugad ng langgam at hinahayaan itong gumapang at kumagat sa kanilang katawan. Ang asal na ito ay tinatawag na anting at kahit mukhang masakit, may dalawang dahilan kung bakit nila ito ginagawa. Una, ang mga langgam ay naglalabas ng formic acid na nagsisilbing natural insecticide at pinapatay nito ang mga garapata at iba pang mga parasite na nakatago sa balahibo ng ibon. Pangalawa, posibleng nagbibigay ito ng kakaibang chemical high. Naniniwala ang ilang scientist na ang hapding dulot ay maaaring makagaan ng pakiramdam na parang taong nasasarapan sa anghang ng sili. Kung wala namang langgam, gumagawa rin sila ng kakaibang paraan at ito ay gumagamit sila ng balat ng citrus, mothballs o minsan pati upos ang sigarilyo. Noong 1830s pa lang, naiulat na ng naturalist na si James Audubon na ang mga pabo ay nag-aanting at sa mga modernong pag-aaral, napatunayang kayang guluhin ng formic acid ang nervous system ng mga parasite kaya mas madaling tanggalin kapag naglilinis ang ibon. Ibig sabihin, hindi lang ito basta random na ugali. Naipapasa ito sa bawat generation, patunay na mayroong kultura ang mga uwak. Kaya kung may makita kang uwak na parang nagwawala sa lupa, huwag mong isipin na may pinsala ito, nag-e-enjoy lang siya sa kanyang bagpat. Number 14. Why do fungi turns ants into zombie? Kung akala mo katang isip lang ang The Last of Us, mag-isip ka ulit ng isa pang beses. Mayroong mga fungus na tinatawag na Ophiocordyceps na umaatake sa mga langgam at kinokontrol ang kanilang isip. Natuklasan pa ito noong 1859 ni Alfred Russel Wallace na kung saan karaniwang tinatamaan ng mga carpenter ants sa mga tropical na kagubatan. Pagkatapos mahawa, iniiwan ng langgam ang kanyang colony, aakit sa isang halaman at kakagatin ng isang dahon. Kadalasan kinakagat din nila ang ugat ng dahon sa eksaktong taas sa 25 cm mula sa lupa, isang perpektong kondisyon para lumago ang fungi. Pagkatapos nga nito, maninigas ang panga ng langgam at kunti-kunting kakainin ng fungi ang kanyang mga laman loob. At pagkalipas ng ilang araw, sisibol ang isang tangkay mula sa ulo ng langgam at maglalabas ito ng spores para mahawa ang iba pa. Ayon mismo kay David Hughes at iba pang mga researchers, naglalabas ang fungi ng isang kemikal na nagpapahina sa panga ng langgam para siguradong nakadikit ito sa dahon. At hindi ito mabilis na kamatayan at para silang papit na kinokontrol ng fungi, habang ang utak ay hindi man lang direktang tinatamaan. Napansin din ng mga siyentipiko na naglalakad ng pasigsag ang mga nahawa marahil para iwasan ang araw. Mabuti na lang ligtas ang tao, pero ang kakaibang fungi na ito ay nagsisilbing inspirasyon ng laro at palabas ng The Last of Us. Pinag-aaralan ito ng mga eksperto para mas maintindihan ang konsepto ng mind control ng kalikasan. Number 13. How do mice sing? Sa gitnang Amerika, mayroong tinatawag na owl singing mice, mga lalaking dagang umaawit ang matataas sa tono para ipagtanggol ang kanilang teritoryo. Ang kanilang kanta ay talagang ultrasonic na sobrang taas ng tunog na hindi naririnig ng tao at maaaring tumagal ng halos 20 segundo. Noong 2022, natuklasan ng mga siyentipiko na ang kanilang kanta ay kasing komplikado ng mga ibon. Para silang mga rapper sa isang rap battle na kapag nagsisimula ang isa, agad sasagot ang kalaban sa loob ng ilang segundo. Ayon mismo sa mga researchers sa Texas, sa A&M University, mayroong special brain circuit sa mga dagang ito na nagbibigay daan para sa mabilis na palitan ng awit. Nakakasagot sila sa loob lamang ng 0.2 seconds na mas mabilis pa kaysa sa pagkurap ng isang tao. Mas gusto ng mga babaeng daga ang lalaking may mahaba at mas komplikadong kanta, pero may kapalit ito
dahil habang umaawit sila, mas nagiging lantad sila sa uwak at ahas. Sila lamang ang mga mamal bukod sa tao at paniki na kilalang kayang makipagpalitan ng tunog ng real time. Ipinapakita lamang nito na kahit maliit na creature ay pwedeng maging rockstar. Hindi man natin marinig ang kanilang konsyerto pero sa kagubatan ay parang gabi ng rodent opera. Number 12. Why do crocodiles let birds sit in their mouths? Kung gugustuhin lang, kaya nilang lamunin ng isang maliit na ibon sa isang kagat lang, pero sa halip, ibinubuka ng buhaya ang kanilang bibig at hinahayaan ng ploverbird na kumain ng mga tira-tirang karne na naiipit sa pagitan ng kanilang ngipin. Libre itong pagkain para sa ibon at libreng dental care naman para sa buhaya. Bihira ang ganitong ugnayan dahil karamihan ng hayop ay umiiwas sa mga apex predator, pero ang mga buhaya ay nananatiling tahimik at minsan pa nga iniikot ang ulo para bigyan ng mas magandang access ang ibon. Kung masyadong madiin ang tuka, talagang minsan kakagat ang buhaya bilang babala. Maliban sa karne, kinakain din ng ploverbird ng mga parasite gaya ng linta na nakadikit sa gilagid ng buhaya. Noong 2016, naobserba ng Kenya Mamba Village Crocodile Farm ang mga Nile crocodile na hinahayaan ng Egyptian plovers na linisin ang kanilang ngipin. Madalas pa silang lumulutang na nakabuka ang bibig na parang nagbibigay ng invitation. May mga katulad na partnership sa kalikasan gaya ng oxpeckers na naglilinis ng rhino o cleaner fish na tumutulong sa pating. Pero kakaiba ang buhaya at plover dahil sa laki, tapang at reputasyon ng buhaya. Tinawag pa nga ito ni David Attenborough bilang isa sa mga pinakamapangahas na collaboration ng kalikasan sa kanyang dokumentaryo na Life in Cold Blood. Number 11. Why do snow monkeys bathe in hot springs? Sa nagyayelong kabundukan naman ng Japan, makikita ang mga snow monkeys na naliligo sa mainit na bukal na parang retiradong turista na nagpapahinga. Ginagamit nila ang mainit na tubig para makaligtas sa sobrang lamig na taglamig. Namumula ang kanilang muka at nakapikit pa habang nakaupo na parang isang tao sa spa. Pero hindi ito puro zen. Madalas silang mag-agawan sa pinakamagandang pwesto at itinutulak ang iba papunta sa nyebe. Ang mga mas mataas sa ranggo na babae ang nakakakuha ng prime seat, habang ang mga mas bata naman ay kailangang maghintay ng kanilang oras. Nagsimula ang lahat ng ito noong 1960s nang magtayo ang isang hotel ng hot spring para sa mga turista. Nakita ng mga unggoy, ginaya ang tao at naging bahagi na ito ng kanilang kultura. Dahil dito naging kilalang destination ang Jigokudani Park na kung saan araw-araw ay dinarayo ang mga unggoy na parang maliit na balbon ng yogi na nag-enjoy sa spa. Noong 2018, natuklasan ni Dr. Rafael Takashida, isang primatologist mula sa Kyoto University, na ang kanilang pagligo ay nakakabawas sa stress hormones katulad ng pagre-relax ng tao sa spa. Sa panahon ng taglamig, gumugugol sila ng halos 30% ang kanilang araw sa pagbababad, namumula ang kanilang mukha dahil sa init, at habang nasa tubig ay nagugurumpa sila sa isa't isa, isang kombinasyon ng kalinisan at social bonding. Noong 2021, lumabas sa Primates Journal na ang mga unggoy na madalas maligo sa hot spring ay nagkakaroon ng mas makapal at mas maputing balahibo na malamang dahil sa mas maayos sa daloy ng dugo. Number 10. Why do parrotfish sleep inside what looks like a snotty sleeping bag? Tuwing gabi bago matulog, binabalot ng parrotfish ang sarili sa isang malagkit na mucus cocoon na parang slimy sleeping bag na gawa nila mismo. Ginagawa nila ito para maitago ang kanilang amoy mula sa mga predator gaya ng moray eels at pating. Dagdag pa dito, ang cocoon na ito ay kumakapit din sa maliit na particle sa tubig kaya mas nagmumukha itong parte ng coral reef. Dahil dito madalas nalilito ang mga predator at dumadaan lang at napagkakamalan nila itong natural na bahagi ng paligid. Kapag may biglang tumama sa cocoon, nagigising ang parrotfish at mabilis na makakatakas. Talagang mahalaga ang mga papel ng parrotfish sa mga coral reef. Kinakain nila ang algae na maaaring mabulok at sumakal sa mga koral. Ang kanilang matitibay na parang tuka ng ngipin ay gumigiling ng koral hanggang maging buhangin. Ayon sa mga scientifico mula sa University of Queensland, ang isang parrotfish ay kayang makagawa na hanggang 800 gram na buhangin kada taon. Kaya naman ang ilang white beach na dinarayo natin ay literal na produkto ng parrotfish. Hindi lahat ng parrotfish ay gumagamit ng mucus. Ang mga naninirahan sa open water ay umaasa sa bilis ng paglangoy para makaligtas. Pero ang mga nakatira sa reef ay hindi nagpapalipas ng gabi nang walang kanilang snotty pajamas. Sa Great Barrier Reef, madalas makita ng mga diver ang mga translucent cocoons na nakadikit sa coral. At noong 2018, natuklasan ng isang pag-aaral na ang mucus na ito ay may antimicrobial properties na nakakatulong protektahan ng isda laban sa impeksyon.
Why do octopus throw shells? Sa Jervis Bay, Australia, nakuna ng video ang mga pugitan na naghahagis ng kabibe, buhangin at algae at minsan pa nga ay diretso sa kapwa nila pugita. Natuklasan ito ng mga siyentipiko mula sa University of Sydney noong 2023. Ginagamit nila ang kanilang siphon, isang tubo malapit sa ulo na parang water cannon para itapon ng debris. Minsan tinatamaan nila ang ibang pugita na parang sinasabing lumayo ka. Pero mayroong pagkakataon ding aksidente lang, lalo na kapag naglilinis sila ng kanilang lungga. Ang mga gloomy octopus o Octopus tetricus ang pangunahing gumagawa nito. Kadalasan mga babaeng pugita ang naghahagis, lalo na pagkatapos ng mating. Pinaniniwalaan ng mga mananaliksik na ito ay paraan ng pagpapakita ng inis dahil madalas mangulit ang mga lalaking pugita. Pero karamihan ng hagis ay pumapalya kaya naman minsan mas mukhang clumsy redecorating kaysa sa totoong away. Mas madalas din silang maghagis kapag siksikan sa lugar na parang paraan para mag-claim ng teritoryo. Kilala na ang pugita bilang matalino dahil nakita na silang gumagamit ng mga coconut shell bilang armor at sa ngayon nadagdagan pa ito ng kakaibang ugali. Kaya naman kung makakakita ka ng pugita na naghahagis ng kabibe, pwedeng ito ay drama o selos o simpleng bad aim. Kahit ano pa man, siguradong chaos sa dagat. Number 8. How do leafcutter ants farm fungi underground? Kung mayroong hayop na tunay na eksperto sa mga pag-asaka, iyon ay ang leafcutter ants. Mahigit 50 milyong taon na nilang ginagawa ang pagtatanim ng fungi para kainin sa kanilang mga underground gardens at mas matagal pa ito kaysa sa pag-iral ng tao. Ayon sa isang pag-aaral noong 2021 sa PNAS, ginagamit ng mga langgam ang bakterya sa kanilang katawan para makagawa ng natural antibiotics na pumipigil sa masamang amag na makakasira sa kanilang pananim. Ang kanilang pinapalaki ng fungus ay hindi mabubuhay nang wala ang mga langgam at sila rin ay hindi mabubuhay nang wala mga ito. Mayroong malinaw na division of labor sa colony at ito ang malalaking manggagawa na nagpuputol ng dahon. Ang katamtamang laki na nagdadala ng piraso at ang mga maliliit na langgam nang inunguya ang mga dahon hanggang maging pulp na siyang pagkain ng fungi. Ang reyna naman ay nangingitlog ng hanggang 30,000 na itlog araw-araw at ang sundalo naman gamit ng kanilang matatalas sa panga ang nagtatanggol sa pugad. Kayang ubusin ng isang colony ang isang buong puno sa loob lamang ng magdamag. Taon-taon, nakakapagpalipat sila ng hanggang 2 tonelada ng lupa para sa kanilang mga lagusan. Hindi lang ito para sa sariling pagkain dahil ang kanilang mga bukirin ay nakakatulong din mag-recycle ng nutrients na nagpapataba ng lupa at nagpapalago sa rainforest. Isang pag-aaral noong 2022 sa Biotropica ang nagsabing nakakapagpataas ng 25% ng fertility ng lupa ang kanilang mga pugad na nakakadagdag pa ng iba't ibang uri ng halaman. Tinawag pa sila ng biologist na si E.O. Wilson bilang Earth's ultimate superorganism dahil kayang maglaman ng milyong-milyong langgam ang isang colony. Sa La Selva Biological Station sa Costa Rica, napansin ng mga siyentipiko na kapag may sakit ng fungi, agad itong ina-isolate ng mga langgam na parang quarantine ng isang tao. Dahil sa sobrang husay ng kanilang sistema, pinag-aralan pa ito ng NASA bilang modelo para sa sustainable farming sa hinaharap kahit sa kalawakan. Number 7. Why do deer rub their antlers against tree barks? Makikita mong madalas ikuskus ng mga usa ang kanilang sungay sa puno at mayroong magandang dahilan para dito. Habang lumalaki, natatakpan ng velvet ng sungay, isang malambot at madugong balat na tumutulong sa kanilang paglaki. Pero kapag natuyo na ito, nagsisimula na itong makati. Kaya ang pagkuskus ng sungay sa puno ay parang pagkamot sa makating kagat ng lamok. Ang mga natitirang piraso ng velvet ay hindi nasasayang. Madalas itong kainin ng squirrels at mga ibon, kaya't nagiging parang pre-buffet ang simpleng grooming session ng usa. Ayon mismo sa isang pag-aaral noong 2020 sa Journal of Mammalogy, ang sungay ng usa ang pinakamabilis na tumubong buto sa buong kaharian ng hayop, na kung saan umaabot ng 2 cm kada araw. Habang mabilis ang paglaki ng sungay ng usa, tinatakpan ito ng isang uri ng velvet, isang balat na puno ng dugo, at sustansya na nagbibigay ng oxygen at nutrition sa sungay. Pero kapag tumigis na ang sungay, namamatay na rito ang velvet. Kaya naman ikinukuskus ito ng mga bak sa mga puno at palumpong para tuluyan itong matanggal. Dahil dito, madalas mong makikita ang balat ng puno na magaspang at malagkit na may marka. Ang velvet ay sagana sa protina at growth hormones, dahilan kung bakit ginagamit ito sa traditional Chinese medicine sa loob ng maraming siglo, na sinasabing nakakapagpalakas ang katawan, bagamat pinagtatalunan pa ito ng science. Pero hindi lang ito tungkol sa ginawa. Kapag ikinuskus ng usa ang sungay nito, lumalabas din ang amoy mula sa kanilang scent glands na may noo. Para itong marker ng teritoryo na nagsasabing akin ang lugar na ito.
Ang mas malalim at mas malaki ang uka, mas malaki at dominante ang back na nagmarka. Dahil dito ginagamit ng mga mangangaso ang ganitong rub marks para masundan ng malalaking usa, kaya't kung makakita ka ng puno na tila winasak ng sungay, hindi ito vandalism, ito ay pahayag ng pagmamay-ari ng usa. Number 6. Why do fireflies flash in perfect unison? Sa mga mangrove ng Thailand at maging sa Great Smoky Mountains sa US, makikita ang mga litap-tap na kumikislap ng sabay-sabay na para bang mayroong choreograph light show. Natuklasan ng mga siyentipiko na ang kasanayang ito ay nagsisimula sa isang leader firefly na unang kumikislap at agad na sinusundan ng iba pa sa parang ripple effect. Ayon mismo sa isang pag-aaral noong 2023 ng University of Colorado, gumagamit ang mga litap-tap ng kanilang internal biological clock para eksaktong itono ang kanilang kislap at nakakasabay pa sila sa loob ng ilang milliseconds. Bawat species ay mayroong sariling pattern ng liwanag. Halimbawa, ang Pothinus carolinus sa Smoky Mountains ay kumikislap ng 6 na beses ng sunod-sunod. Habang ang mga firefly naman sa timog silaang Asya ay mabilis na kumikislap ng magkakasunod. Pero higit sa lahat, ang mga light show na ito ay bahagi ng ritual ng panliligaw. Ang mga lalaki ay nagpapadala ng komplikadong signal sa pamamagitan ng kislap at tumutugon ng mga babae sa tamang blink. Ayon mismo sa isang pag-aaral noong 2019 sa Science Advances, mas gusto ng mga babaeng alitap-tap ang mga lalaking may pinakamabilis at mayroong pinakamaliwanag na kislap. Sa Kuala Selangor River sa Malaysia, dinarayo pa nga ng turista ang ganitong klaseng palabas at tinatawag pa itong Christmas light ng kalikasan. At dahil sa kanilang perpektong timing, pinag-aaralan pa ng mga engineer ang sistema ng alitap-tap para mapabuti ang traffic light at maging ang wireless network. Ang nakakabilib dito, hindi sila nag-iensayo. Lahat ito ay purong instinct na inubog ng milyong-milyon taon na ebolusyon. Number 5. Why do birds use beetle as living pesticide? Ang bombardier beetle ay isa sa mga pinakamatinding bandirigma sa mundo na insekto. Kapag inatake, kaya nitong maglabas ng kumukulong lason na umaabot ng halos 100 degrees Celsius mula mismo sa kanyang tiyan. Nangyayari ito dahil inahalo ng salagubang ang hydrogen peroxide at hydroquinone sa loob ng isang special na silid na parabang maliit na combustion chamber. Ang resulta ay isang pagsabog ng init at usok na makakapaso sa mga predator. Ayon mismo sa mga mananaliksik sa University of Utah, hindi basta-basta ang pagbuga ng spray. Gumagamit ito ng isang teknik na tinatawag na pulse jetting na kung saan kayang maglabas ng laso na hanggang 70 beses bawat segundo. Dahil dito, kaya nitong umamba at tumatake kahit anong direksyon, kahit pa ito ay tumatakbo. Pero ang nakakagulat, mayroong ilang ibon gaya ng hupu na sinasadya pang guluhin ng mga beetle na ito. At ginagawa nila ito para maagaw ang kanilang acid. Sa isang pag-aaral noong 2016 sa Science of Nature, natuklasan na ginagamit ang mga ibon ng chemical na ito bilang panlinis ng balahibo, pinapatay ang mga parasite sa kanilang katawan. Dagdag pa rito, mayroong matinding amoy ng sunog na plastic ang spray ng beetle na nakakapagpataboy ng predator gaya ng gagamba at palaka. Dahil sa kakaibang depensa na ito, tinatawag ng entomologist na si Dr. Thomas Einster ang bombardier beetle bilang artillery ng mundo na insekto. Dagdag pa dito, ginayang pa ng mga engineer ang disenyo ng kanyang chemical chamber para pagandahin ng fuel injection system at fire suppressors. Isipin mo, mahigit 100 million years nang ginagamit ng salagubang na ito ang ganitong sandata at hanggang ngayon, walang kasing tapang na predator ang makakalapit dito ng basta-basta. Number 4. How do mudskippers survive as fish that walk on land? Kung may isda naman punong-puno ng kakaibang ugali, iyon ang mudskipper. Hindi ito basta lumalangoy, naglalakad din ito sa lupa gamit ang palikpik na parang braso. Matatagpuan sila sa mga mamasa-masa at putikang swamp sa Asia at Africa. Upang hindi matuyo ang kanilang balat, gumugulong sila sa putik na parang aso na naliligo sa putikan. Sa panahon naman ng panliligaw, gumagawa naman ng palabas ang mga lalaki. Tumatalon sila ng halos 2 talampakan habang iwinawagayway ang kanilang makukulay na palikpik para makuha ang atensyon ng babae. Ayon mismo sa mga siyentipiko mula sa University of Cambridge, mayroong kakayahan ng mudskipper na iikot ng hiwalay ang kanilang mga mata, kaya naman nakakakita sila ng 360-degree vision na perpekto para mapansin ng mga mandargit gaya ng ibon. Gumagawa rin sila ng mga lungga na may air pocket kung saan sila nagtatago. Kung may karabal naman, nagiging mas miniature sumo wrestler ang mga mudskipper, nag-aaway sa putikan at naglalaban gamit ang pagkakakapit ng kanilang mga panga. Dagdag pa rito, nakakaingat sila gamit ang kanilang balat at lining sa bibig, kaya naman hindi nila kailangang manatili sa tubig palagi. Ayon sa isang pag-aaral noong 2020, kaya nilang mabuhay na hanggang 3 araw sa lupa basta't manatiling basa ang kanilang balat. Sa India, tinatawag pa sila ng mga mangingisda na frogs of the sea
Maliit man pero punong-puno ng tapang at kakaibang personality. Number 3. Why do stoat dance in front of their prey? Isang kakaibang eksena sa kalikasan. Ang stoat, isang maliit na mammal, ay biglang magpe-perform ng kakaiba na sayaw. Pasigsag, talon dito, ikot doon, parang merong sariling choreography. At ginagawa nila ito para lituhin ang kanilang biktima tulad ng kuneho. Pero bakit nga ba nila ito ginagawa? Pinagtatalunan pa ito ng mga siyentipiko. Merong naniniwala na ito ay isang hunting tactic para guluhin ang isip ng biktima. Pero ayon sa isang pag-aaral noong 2018 sa University of Exeter, posibleng ito ay epekto rin ng isang parasite na kilala bilang Toxoplasma gondii. Natuklasan kasi na ang mga sloth na may ganitong parasite ay madalas sa sumasayaw na para bang sinasakop ng parasite ang kanilang utak at pinipilit silang umasta ng kakaiba. Gayunpaman, hindi lahat ng mga sloth na mayroong parasite ay gumagawa nito. Pati ang mga malulusog na sloth ay sumasayaw din. Dahil dito, naniniwala ang ilang eksperto na ito ay isang sadyang hunting strategy. Kapag nakakita ang kuneho ng mga biglang talon, ikot at sigsag na galaw ng sloth, madalas itong nagtitigil sa takot. At doon na nagkakaroon ng pagkakataon ng sloth para umatake. Sa Scotland, ginamitan ng mga mananaliksik ng high-speed camera at nakitang tumatagal ng 15 hanggang 30 seconds ang sayaw bago tuluyang umatake ang sloth. May ilang ding naniniwala na ginagaya ng sloth ang kilos ng pinsaladong hayop para akitin ang mga curious na biktima. Kakaiba man o nakakatakot, isa lang talaga ang malinaw. Ang kanilang sayaw ay parehong matalino at nakakapangilabot. Sa katunayan, maging sa mga Native American legends, inilalarawan ang sloth bilang isang trickster spirit dahil sa kakaibang asal nito. Number 2. How do dung beetles navigate using Milky Way? Kung mayroong kakaibang navigator sa mundo ng insekto, iyon ang dung beetle. Habang gumugulong ang kanilang bola ng dumi, nakakagulat na ginagamit nila ang Milky Way bilang kompas. Sila lamang ang kilalang insekto na kayang mag-navigate gamit ng mga bituin. Sa isang eksperimento ng mga siyentipiko mula sa London University, inilagay ang mga dung beetle sa ilalim ng isang artificial na kalangitan. Ang mayroong malinaw na tanaw ng mga bituin ay gumulong ng diretso, samantalang ang walang tanaw ay paikot-ikot na parang naliligaw. Kapag naman maulap ang gabi, ginagamit naman nila ang polarized light ng buwan bilang gabay. At para manatiling nasa tamang direksyon, umaakyat pa sila sa ibabaw ng kanilang dung ball paminsan-minsan upang silipin ang langit at recalibrate ang ruta. Dahil dito, nakakaiwas sila sa mga kakumpetensya at mandargit. Hindi nakapagtataka kung bakit sa sinuon ng Egypt, iniuugnay sila kay Khepri, ang Diyos ng araw, at pinaniniwala ang tinatulak nila ang araw gaya ng isang dambuhalang dung ball. Maging modernong teknolohiya ay umanga. Noong 2020, nakagawa ng robot na gumagamit ng beetle-inspired navigation at nanalo pa ito ng parangal dahil sa kahusayan nitong kumilos sa madidilim na kapaligiran. Number 1. Why do Adelie penguins steal pebbles for love? Sa nagyayelong lupain ng Antarctica, maliit na bato ang pinakamahalagang yaman para sa mga Adelie penguin. Kinokolekta ito ng mga lalaki upang makagawa na nakakaangat na pugad na nagsisilbing proteksyon sa kanilang itlog laban sa yelo at tunaw na tubig. Ang mga babae naman ay pumipili ng kapareha base sa husay ng nest, kaya todo kayod ng mga lalaki, namumulot, nagnanakaw mula sa kapitbahay at kung minsan ay nag-aalok ng bato kapalit ng mating. Sa isang pag-aaral noong 2021 na tumagal ng 10 years, natuklasan na ang mga lalaking may pinakamaraming bato ay 3 beses na mas madalas magkapareha. Pero hindi rin magpapatalo ang mga babae na kung minsan, nagpapanggap sila nakikipag-mate, magnanakaw ng bato at saka aalis. Tinatawag pa nga ito ng mga scientifico bilang deception. Mayroong mga babaeng nangongolekta ng bato mula sa iba't ibang lalaki bago tuluyang magdesisyon. Habang ang mga lalaki naman ay parang bouncer sa nightclub, todo bantay sa kanilang pugad at agresibong itinataboy ang mga magnanakaw. Sa masisikip na colony, talagang hindi maiwasan ang nakawan. Madalas kapag busy ang isang penguin, biglang may magnanakaw ng bato sa gilid. Dahil sa climate change, mas nagiging mahirap humanap ng mga bato sa Antarctica. Ayon sa mga researchers mula sa Japan National Institute of Polar Research, may mga penguin na kailangan maglakad ng hanggang 2 kilometro para lamang makahanap ng bato. Kahit na nangangahulugan ito ng panganib mula sa mga mandargit tulad ng skua birds. Parang real estate battle ng tao ang sitwasyon, na kung saan mahalaga ang lokasyon at resources. Talagang hindi nakapagtataka na tinawag ng National Geographic ang sistemang ito bilang Antarctica's cutest hassle. May mga lalaking penguin pang ang nagrarenta ng kanilang mga bato sa kapitbahay kapalit ng dagdag na tsansa sa mating. Sa madaling salita, sa nagyayelong mundo ng mga penguin, hindi lang lakas ang laban, kundi pati talino, diskarte at pagiging tuso.